ng ating pananampalataya. At sa ikalawang pagbasa, yung krus na ipinagkakamapuri ni St. Paul, no? Pero sa ating ebanghelyo, meron lang akong isang bagay na gusto kong pagnilayan natin na merong kahalagahan, no? Ang daming pwedeng point of reflection, no? Pero ito ang medyo sa aking pagninilay tumatak, no, sa aking discernment and reflection. At ano iyon? Yung urgency, no? Yung pagkakaroon ng kahalagahan, importansya ng pagsusugo ni Jesus para mas lalo pang kumalat ang mabuting balita, no? Kasi aside from the 12 disciples, humirang pa siya, sabi ng Ebanghelyo ni San Lucas, 72, 72. So 12 plus 72 equals 84, no? Wala pa doon yung mga nabanggit na mga naging alagad ni Jesus, no? Na sumunod, mga babae at iba pang mga mananampalataya kay Jesus. Pero yung 12, alam natin kung sino at ano yung mga hanap buhay nila eh. Sina Pedro at Andres, mga mangingisda yan, no? Sina San Juan, Santiago, yan. They are fishermen, no? Si Mateo ay tax collector, no? Si Luke ay physician, no? At yung mga iba pa, no, na may mga alam nating trabaho. Pero yung 72 na binanggit, hindi natin kilala kung sino sila, kung ano sila. At sa aking palagay, reading between the lines, they are also ordinary people, like the 12 disciples, like us. They might be you and me. That's why they are not named 72 other disciples. Maaring yung 72 na yon ay tubero, latero, bombero, basurero, tindero, arkitekto, abogado, piloto, teacher, simpleng may bahay, nagtitinda sa palengke, tricycle driver, pedicab driver, o kung ano man yung trabaho mo, janitor, janitress, nagtatrabaho sa abroad, nagtatrabaho sa opisina sa gobyerno, ano ka man, saan ka man, kasali ka doon sa 72 na iyon. Pero, paano ba tayo maging misyonero? Sabi ko nga, may urgency, no? Kasi sabi ni Jesus, huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man, no? Naku, huwag na kayong makipag-marites, makipag-chismosa, no? Go, no? Punta kayo para marami kayong mapuntahan. So sinugo niya ng dala-dalawa. Huwag na kayong titigil sa daan, no? As much as you can. Do not stop. Just go, no? So merong pagmamadali. Kaya nga ang ating take-home word for this Sunday and for this month, madaling tandaan. At saka ito ay isang sumisikat na convenience store. Sana kapag pumasok kayo sa convenience store na ito, ito pala yun. At maalala ninyo yung sermon ng pari, yung sinabi sa inyo kung paano ka dapat maging misyonero, isinugong alagad ni Kristo na dapat laging nagmamadali. Madali. Kasi mabilis ang panahon eh. Diba sabi ko nga, parang kailan lang, June, ngayon, half of the year na, July, no? So, third quarter na ng 2025. So, madali lang po ito, no? Dali. Hindi dali, ha? Iba yung mga nakakadali. Iba yung mga taong mahilig mandali, no? Nakadali ka na naman, boy. Ha? Dali. D-A-L-I. Paano tayo magmadali para maging misyonero o alagad ni Kristo? Letter D, sana lagi nating dala, lagi nating damayan, dalawin, at dala
ang kapwa natin, dalhin ang Diyos kahit saan. Dala-dala mo si Kristo kahit saan. Dala-dala mo ang Ebanghelyo kahit saan. Kahit hindi ka nagsasalita. Kahit hindi mo kino-quote ang Bible. Dala mo ang Diyos. Paano? Sa iyong kabaitan. Sa iyong kagandahang loob. Sa iyong pagpapasensya. Sa iyong pagbibigay. Sa iyong pagsasakripisyo. In your simple smile. In your simple hug, in your simple presence, make your presence felt. If you cannot bring your husband or your family to the church, bring Jesus, the church, and God to your home and to them, even by not preaching, by being always loving and good to them. Sana magmadali tayong laging dala ang Diyos kahit saan, kahit kailan, saan paman, magpakailanman. Dala ang Diyos. Dalhin ang Diyos. Kung hindi mo kayang dalhin ang mga tao sa simbahan, dalhin mo ang simbahan at ang Diyos sa kanila. Pangalawa, letter A, agad nagsisikap tumugon sa kalooban ng Diyos. Agad-agad. Hindi nagpapatumpik-tumpik. Kaya nga yung laging nangangako, magse-serve na po ako, Father, pag retired na ako, ha? Maglilingkod na po ako at magiging alagad ng Diyos kapag malaki na po ang mga apo ko. Maglilingkod na po ako, magse-serve na po ako kapag medyo hindi na ako masyadong busy. Malabo pong mangyari yon. Kasi darating ang panahon, ilang saglit lang, matanda ka na. Ilang saglit lang, mahina at may sakit ka na. Kaya sa bandang huli, yung mamaya mo, napunta sa walang oras na paglilingkod o pagsisilbi sa kalooban ng Diyos. So agad nagsisikap tumugon sa kalooban ng Diyos. Hindi nagpapatumpik-tumpik. Hindi mamaya na. Letter L. English po ito. Kasi wala po akong maisip na Tagalog. Let God use you para haplusin ang kapwa. No? Let God use you. Magmadali ka na sabihin sa Diyos, Lord, make me an instrument of your love. Lord, make me an instrument of your peace. Gaya ng sinabi ni Saint Francis. Lord, make me an instrument of your generosity and blessing. Lord, make me an instrument of your joy. Let God use you para haplusin ang kapwa. Kaya nga, just your presence, nararamdaman ng tao, no? Yung haplos ng Diyos, yung yakap ng Diyos, yung halik ng Diyos, yung hagkan ng Diyos, ang isang taong nangangailangan ng presensya ng Diyos. So let God use you. Magmadali. At panghuli, letter I, sana ibahagi ninyo ang regalong natanggap ninyo mula sa Panginoon. Ipakilala ang pagmamahal ng Ama sa mundo. Ibahagi ang regalong natanggap sa Diyos. Material man ito, spiritual man ito, emotional man ito, lahat ay regalo ng Diyos sa atin. Ibahagi natin. At kapag nagawa natin ito ng nagmamadali, sasabihin sa atin ng Panginoon, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Wow! Ginising ko lang yung mga natutulog. Wow! No? Kaya kayo tinanong kanina, nakalista na ba ang pangalan mo? Naku, yun ho ang ating pagsikapan, ha?
Kasi marami sa atin nagrereklamo kapag hindi nasa listahan ng mga bibigyan ng ayuda. Bakit wala ang pangalan ko dyan? Grabe naman kayo. Senior din naman ako. Bakit hindi nakalista ang pangalan ko dyan sa mga sponsor? Nagbigay naman ako. Bakit hindi nakasulat ang pangalan ko dyan? Officer naman ako. Ang daming mga nagagalit pag hindi nakalista ang pangalan eh. Pero nag-aalala ka ba? Kapag na-realize mong baka, hindi rin nakalista ang pangalan mo sa langit. Kaya sana magmadali po tayo na magpalista sa langit. Paano dalhin ang Diyos kahit saan? Agad magsikap tumugon sa kalooban ng Diyos. Let God use you para haplusin ang kapwa. Ibahagi ang regalong natanggap. Ipakilala ang pagmamahal ng Ama sa mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya